Anim na mga rebeldeng NPA at isang pulis ang nasawi sa isang engkwentro sa Purok Matingao 2, Barangay Kapagao, Bilar, Bohol. Kabilang sa nasawi ang isang barpasser sa kamakailang sagupaan sa pagitan ng mga tropa ng gobyerno at pinaghihinalaang mga rebeldeng komunista sa Bohol, kinumpirma ng Visayas Command, Viscom, ng Armed Forces of the Philippines. Nakabilang sa 6 na napatay sa armadong labanan sa bayan ng Bilar, Bohol, noong February 23, ay si Hani J. Cecista, na nakapasa sa 2022 bar examinations. Itinuro ng mga puwersa ng gobyerno si Cecista, 26 years old, bilang miyembro ng New People's Army NPA, na may mga palayaw na maya at lean. Sumali siya sa grupo noong 2023, ayon sa Viscom. Ang mga otoridad ay nagpahayag ng kalungkutan at pagkabigo sa pagkamatay ni Cecista, at idinagdag na ito ay isa pang buhay na nasayang sa pamamagitan ng panlilinlang ng mga grupong rebelde. Si Cecista ay nagmula sa bayan ng Katubig sa Northern Samar. Ipinagpatuloy niya ang kanyang karera sa abogasya na may pre-law degree ng Bachelor of Science in Political Science sa University of the Philippines, Cebu. Noong kolehiyo, aktibo siya sa iba't ibang organisasyon sa paaralan, mula sa socio-political to religious, tulad ng Kabataan Party List, UP Cebu, Cebu Students for Justice and Peace, at Youth for Christ, ayon sa student publication ng UP Cebu na Tug-ani. Nagtapos siya sa kolehiyo bilang cum laude, noong 2018, pagkatapos ay agad siyang nag-abogasya sa Universidad ng San Carlos, USC, na nakabase din sa Cebu. Habang nag-aaral ng batas, nagtrabaho siya bilang paralegal, na tumutulong sa mga abogado na nakikibahagi sa mga karapatang pantao. Nang lumabas ang balita ng kanyang pagkamatay, ang NUPL Cebu Chapter, gayon din ang iba pang mga cause-oriented na grupo tulad ng Karapatan Central Visayas at Anak Bayan Cebu ay nanawagan ng investigasyon. Sinalungat nila ang mga pahayag mula sa pulisya at sandatahang lakas na sinasabing ang nangyari sa Bohol ay hindi isang armadong labanan kundi isang pagpatay, na binanggit ang impormasyon mula sa mga saksi at residente sa lugar. Kung mapapatunayan, ang mga ito ay magiging mga paglabag sa international humanitarian law, dagdag ng NUPL Cebu. Ayon kay Philippine Army spokesperson Colonel Louie de Maala, kabilang sa napatay si Domingo Jesp Compok, alias Silong, commanding officer ng sandatahang unit pang-propaganda plato ng Communist Party of the Philippines, CPP, NPA Bohol Party Committee, BPC, at may patong sa ulo na 2.6 milyong piso. Bukod kay Cecista, kinilala ang mga napatay na mga rebelde na sina Domingo Compok, Parlito Segovia alias Aldrin, Assistant Squad Leader at Political Guide, Marlon Omosura, alias Darwin, Squad Member, at Alberto Sancho at isang, Juaning, na isa ring Squad Member. Ang engkwentro ay nag-ugat sa operasyong pinamunuan ng mga pulis para magsilbi ng warrant of arrest laban kay Compok, na tinaguri ang squad leader ng mga nasawing New People's Army Bohol Party Committee, at ang dating commanding officer ng sandatahang unit pang-propaganda platon. Itinuring din siyang most wanted person sa Bohol pagkatapos ng rebellion, homicide, attempted homicide, multiple murders, frustrated murder, at robbery charges na isinampa laban sa kanya. Naglagay pa ang mga enforcer ng 2.6 milyong piso na pabuya sa kanyang ulo. Mahigit isang buwan nang sinusubaybayan ng pulisya ang mga aktibidad ni Compok at ng kanyang grupo. Isang matagumpay na intelligence gathering, kabilang ang mga tip-off mula sa mga kinaukulang residente, ang nagturo sa kanilang kinaroroonan sa Purok Matinanao 2, Barangay Campagao. Isa sa mga nakadeploy sa operasyon, laban kina Compos, ay si Police Corporal Gilbert Amper ng Provincial Intelligence Unit ng Bohol Provincial Police Office. Batay sa investigasyon ng pulisya sa Bohol, habang nagtungo ang kanilang mga tauhan sa Purok Matinanao 2, Barangay Campagao sa Bilar, sinubukan ng isa sa mga rebelde na manlaban at makatakas sa pamamagitan ng pagpapaputok ng baril. Isang bala mula sa tagiliran ng mga rebelde ang tumama sa ulo ni Amper. Isinugod siya sa malapit na ospital, ngunit idineklara itong dead on arrival. Nagtamo ng mga tama ng bala ang kasama ni Amper, isa pang pulis na kinilalang si Police Corporal Gerard Rolon. Ang 47th Infantry Battalion ng Philippine Army ay tumugon at nakialam sa engkwentro na tumagal ng halos 3 oras. Nagawa pa ng mga residente roon na i-record ang mga tunog ng putok ng baril sa kagubatan ng bayan ng Bilar, na kumalat din sa social media ang mga video nito.
Matapos ang labanan, na-recover ng mga sundalo ang ilang matataas na armas mula sa mga rebelde, kabilang ang 3 assault rifles M653, R4, at isang M16. Noong Sabado, February 24, isang araw pagkatapos ng madugong engkwentro, nakuha ng mga kaanak ni Cecista ang kanyang bangkay mula sa Bohol matapos na positibong kinilala na siya ito, sabi ng BISCOM. Patuloy na hinihimok ni Lieutenant General Benedict Arevalo, commander ng BISCOM, ang mga rebelde na bumalik sa larangan ng batas. Nalungkot din siya sa pagkamatay ni Cecista, dagdag nito. Ang sagupaan sa Bohol ay dapat ding magsilbing babala sa mga gustong sumapi sa mga rebelde, dagdag ni Arevalo. Kami ay magpakailanman, ay mananatiling nakatuon sa pagtulak ng laban upang wakasan ang lokal na armadong labanan ng komunista dito sa rehiyon ng Visayas. Lay down your arms now, and return to the folds of the law while you can still, Anya. Para laging kang update sa bagong mga videos, please subscribe, like and hit the notification bell.